Usa ka maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Happy Sabbath para ugma. Okay, happy Friday morning ug karong kabuntagon gina-welcome ko kamo tanan dinha sa ato ang the COG7 morning talk og sa makausap pa dalaygon ang buhi nga Dios tungod kay siya kanunay nagahatag kanato og higayon sa pagsangyaw na usab sa paghisgot-hisgot mahitungod sa pulong sa Dios nga makatabang usab kaayo kanato alang sa paglambo diha sa ato ang mga espirituhanon nga kinabuhi. Igsoon ko diha sa Ginoo ining kabuntagon atong ginapangumusta ang tanan, ang ato ang mga taga-hagpa, ang mga kaigsuunan dinha bag-o lang ta nagagikan dinha og ingon usab ang ato ang mga kaigsuunan sa District 7 ABC saba nila ni Pastor Juning Villaflor uban sa iyang mahigugmaong asawa og sa iyang pamilya. Ato pud nga ginapangumusta ang atong mga kaigsuunan usab bisan pa diha dapit sa ilang Pastor Dante Colinares, no? Nagkita-kita ta dito og sadya kayo. Ang atong mga kaigsuunan usab sa Kalilangan, bisan layo sila, nag-adto po sila dito og dito dapit sa unahan pa sa Kalilangan, dito po nagkita-kita ta. What a nice and happy to ang pag-happy kayo atong pag-fellowship dito mga igsoon. Atong shout out usab silang Sister Nora Paasa nga mo dito dito mi tiner sa ilaha, no? Salamat sa pagatiman og salamat usab sa tanan labi na sa mga lami ang pagkaon. Salamat kayo sa inyong pagatiman. Og ingon usab silang Pastor Merco na diha nagkita-kita mi dito sa hagpa usab. O uban sa mga kaigsuunan diyan dapita, ang Dios kanunay magpanalangin kanato. Atong ginapangumusta usab ang ato ang mga kaigsuunan diha dapit sa District 4 sa Cagayan. Ato silang ginapangumusta igsoon tungod kay dugay-dugay na pud ta magkita pero hapit na pud ta magkita karong ministerial, no? See you in the ministerial. Dayon ato pud nga ginapangumusta of course atong taga District 1, District 2, District 3, 4, 5, and 6 hangtod sa 12. Tanan atong ginapangumusta especially to the leaders. Kaya nga to ara bang topic karon basta Friday about leadership. Okay. So daghan na kay tang nang hisgutan diri mahitungod sa leadership mga igsoon, hinaut nga makatabang gayud kini alang usab diha sa atong pagdumala sa atong mga tagsa-tagsa ka mga gihatag sa Ginoo nga paalagaan nato. Okay. So nining kabuntagon usab ato usab nga gina-shout out bisan pa ang tanan usab nga mga HBI o ingon usab ang atong mga kaigsuunan diha sa Negros, no? Diha sa Maupas o bisan pa ni Pastor Rolly Bahar na diha, no? Senior din na po isa Cacho, Pastor Rolly Bahar Cacho ato pud nga gina shout out niya tanan uban sa tanang kaigsuunan. Si Brother Jason Lidres sa Tor family o ingon usab kanya ti Pipanya family. So kumusta kamong kabuntagon o nasayod ta nga nining kabuntagon? It's a nice day tungod kay walay ulan o gahapon wala po'y ulan, so nindot ang ato ang adlaw karon mga igsoon. Bugnaw kayong kabuntagon kaganina. Ato ang mga kaigsunan di Cebu are silang Sister Lorna Kandugan, silang Brother Rio, silang mga Sasidon family, sila usab si J. Montesa family, uban ni Brother Missionary Pastor na to si Janjan, Junelo Migrinio, uban sa iyang asawa, atong ginapangumusta si Pastor Rick usab, diyan dapita ang Dios kanunay magapanalangin kanatong tanan. Ug atong makaigsuunan usab around the globe si Ate Jo diha sa New Mexico, America ug ingon usab diha si Vinci Susun nga nausab siya diha sa Canada karon
sa Alberta. So ang Dios magabantay kanimo, magapanalangin kanimo, og ingon usab ang atong mga generous sponsors usab silang Brother Antonio Ahias uban sa iyang mapinanggaon usab nga asawa o mga anak atong gina shout out ug ang Dios kanunay magpanalangin kaninyo sa makadagan. O ang atong mga kaigsunan sa Maigo silang Jane Ahias usab atong gina shout out nining kabuntagon si pari naton si Fred Ramos. Ang Dios kanunay magauban sa imong leadership usab diyan dapita sa Maigo Church o sa atong mga presidente o sa atong mga PUT ato silang ginapangumusta ining Friday morning sa atong mga leaders. Ang Dios kanunay maghatag directions o guidance sa inyong pagkapangulo as of this moment, no? So ang Dios kanunay magapanalangin o ang Dios kanunay mahimaya diha sa atong mga tagsa-tagsa ka mga leadership nining kabuntagon ison. Nining kabuntagon mga igsoon sa dili sa tanan nga wala na ako napangumusta sama sa nasa Korea, Thailand, natay mga kaigsuonan diha Vietnam ato silang gina tingob sa pag-shoutout. Of course, si Sister Arlene Batchancela, ato silang gina o si Sister Police Kas ba nga na din ha kauban kaniya ato silang gi-welcome, gi-shoutout ihapon nato sa ato ang COG7 Clergies Network. I mean, COG7 napunta man sa asosasyon. Okay, sa COG7 The Morning Talk. Okay, so nining kabuntagon mga ison na announcement sa data na magutay meeting ug mano dito sa Pula o may itong sa ato ang COG7 Clergies Network mag-meeting ta para sa ato ang kalambuan sa mortuary o hospitalization and calamity program nga atong ginahimo, no? So muna nga akong tawagan na lang po ang tanan nga mga members sa ato ang mortuary association nato sa ato ang clergy. Okay. So ang nining kabuntagon as Friday ato na pud nga kuanon igsoon pagahisgutan ang continuous niadtong niaging semana nakahisguta mahitungod gihapon sa Ministry of Management. Nga importante kayo ang management, ang Ginoo nag-institute daan og management para sa iyahang church since the church is also an organization. Una nga naghatag ang Ginoo og daghan nga mga pamaagi nga atong nakatunan ni atong niaging broadcast, no? So karong kabuntagon igsoon before ta mag-pray ato sang basahon ang Ephesians 4 verse 11 mo ni ang atong key-verse ang atong hisgutan the positions of leadership. Position of leadership. No, positions na is kay daghan man. Positions of leadership. So matud pa diri sa Ephesians 4 verse 11 nagsulti diri he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ato daw basahon sa Cebuano kung naay ato ang Cebuano. Ug gihatag niya ang uban aron mahimong nga mga apostoles, ug ang uban nga mga manalagna, ug ang uban mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Amen. So nining kabuntagon mga igsoon aton sang ido ka mga ulo to have a very short prayer. Our dear loving Father in heaven, Father God, this morning, first of all, Lord God, forgive our sins and make us worthy to come to the throne of grace. This morning, Ginoo, ikaw mo ginadaig, Lord God, tungod sa imong kamaayo ka namin. Tungod sa knowledge and wisdom, guidance and directions ngay mong gihatag ka namo sa kadadlaw. We thank you so much, Lord God, for this opportunity again this morning nga makahimo kami sa pagtuon o pagpaminaw sa imong pulong, Ginoo. Imo kaming takos sa mahantanan sa pagpaminaw aron among makatunan, Ginoo, ang imong mga pulong, Ginoo, alang sa tanan nga mga leaders karong kabuntagon.
Lord God, nining kabuntagon Ginoo, among giisa kanimo Ginoo, ang among pagatun-an karon about the positions of leaders. Ginoong Dios, ikaw padayon sa pagpakiistorya kanamo samtang kami magapadayon usab sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Kinitanan Ginoong Dios, amo kining ginituboy kanimo. Salamat sa pagpakiguban kanamo by the power of the Holy Spirit right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, so mga igsoon kundi sa Ginoo nining kabuntagon atong pagatun-an mahitungod nining positions of leadership. Kining position of leadership mga igsoon kundi sa Ginoo ato ning ma-identify nga unsa ang mga special leadership o position nga gibutang diha sa Ginoo sa Church of God, no, sa iyahang church. So ma-explain pud nato nga kani nga mga leaders nga unsa po ilang mga functions. Ma-explain po nato nining kabuntagon how they work together. Muna importante yung kayo nga magkasinabot ang mga leaders. Kaya kung di magkasinabot ang mga leaders igsoon, nagkadaiya lang muna mugawas ng gitawag gift in bay kanang mga sinasina, muna kay wala manggod kayo masabti kung unsa ang position of leadership as well as its functions. Kung naibawan din nato nga ang kada isa nato igsoon na ay mga function, so malikayan nato ng mga sinasina, silos-silos, kay ubos, gumikan kay mahibawan din nato nga kato siya gigamit sa Ginoo ana nga specific nga talent, kana siya specific pud nga talent. Muna nga ato nang ma-explain karon ang spiritual gifts of the leadership. So ang Ginoo maghatag man gyud og mga gasa aron maka himo usab ang mga leaders nga iyang gibutang diha sa maong tahas, no? So atong ma-explain karon kung unsa how they work together para nga mo asinso ang Church of God. So muna nga matud pa gani sa Ephesians 4:11, and he gave some apostles, ug ang uban gihimo niya mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor, ug ang uban mga teachers, no? So pila man sila tanan? 1 2 3 4 5, mo na gitawag nila fivefold ministry, no? So nining hinumduman nato mga igsoon nga ang iglesia is an instrument through which God is presently working to reveal himself. Mo na gigamit sa Ginoo karong panahona ang iglesia nga pinaagi niya na igsoon sa iglesia mapadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Unya nga mapadayag niya ang kaugalingon kung giunsa niya pag-work pinaagi usab sa iyang iglesia ngadto sa tibuok nga kalibutan. Muna nga karon kinahanglan atong katuonon kung giunsa pagbutang o unsay purpose ngano nga ang Dios nagbutang og mga leaders diha sa iglesia sa Dios. Muna ato pud nga makatunan kung unsa pud ang ilang mga gasa aron makahimo sila sa mga tahas sa mga local church or district church or national church nga ilang gidumala. So ang kaning ato ang kuan karon mga igsoon series karon mahitungod ra gyapon ni sa ministry of management. Daghan kay nagkawatak-watak kaniadto sa mga churches of God, di na nato iadtog lain nganong daghan nagkawatak-watak tungod kay wala kaayo makasabot niining ministry of management, no? Nga diin importante day kay kining ministry of management unya katong sa una mahinumdum ko nga ug naay mugawas indayn gusto man gud mag-leader kanang ug na poy lain mo sipak may gusto man gud nag-leader nagtinguha tog pagka-leader pero actually ato gid ang mahinumduman nini nga ang leadership is very important in every person. Una-una gitrain ta sa Ginoo nga we should be a leader of ourselves. Kay kung dili ta leader sa atong kaugalingon igsoon basin ang imong tuo nga kamot manumbag sa imong wala. Muna nga kita mo'y nag-manage nini, muna nagkatuon tatong ni previous nga kita gitawag og mga managers. Nga mato pagani sa Ginoo kung di ka kabalo mo dumala sa imong kaugalingong balay, unsa man nimo pagdumala sa iglesia sa Dios. Duman nato kita ang balay sa Dios atong lawas daghan kay mga parte
nga diin una, if you know how to control yourself, kitagan pag kita sa Ginoo gasa nga self-control o kabalo ka mo gamit niya na, then you can be a good manager of the Church of God. Okay? So, nining kabuntagon atong tunan sa makadiyot ang gitawag nga special leadership positions. Nganong gitawag ni siya special igsoon? Kining fivefold ministry sa mga sa laing bahin, kining gitawag igsoon nga special leadership tungod kay ang Dios gyud mismo mao'y nag-instalar, no? Mao'y nag-install nga mao gina dapat ang masunod sa church. Usahay kaning pagka-social sa church, murag wa na mo follow ang uban ani, nakakipuntaan na sa una. Pero sa pagkakaroon ato pong na hibawan nga nabalik na sab, no? Sa una nawala ang evangelist, no? Gibutangan na lang tog mga lay pastor sa patong uban, no? Muna nga karon gibalik na pod ang evangelist. Praise the Lord. So, una-una ang mga position. So, unsa man nila mga position? Ang Biblia nag-identify og 5 ka mga special leadership nga kaning 5 puros gyud na sila leader. Okay? Kaning 5 puros gyud na sila leader nga maunang mga gibutang sa Ginoo diha sa Church of God para nga mo function sila. No, kining 5 ka klase nga mga leader igsoon, kung mo function lang na sila, then there is no reason nga dili ta mo improve, no? Mo improve gid ta, ma-develop pa gyud ang church gumikan kay kaning 5 nagkahiusa ug nakabalupod sila kung sa ilang tahas. Amen. So muna nga importante kayo, opportunity nato ni ron nga tun-an nato. So di na ta magpaabot pa tong kuan kaning mga subject nato sa leadership. Unta ni gwapo hisgutan kabahin sa ministerial nga mga subject na siya igsoon, no? So para ni sa mga leaders. So balikon na to ang Episo 4:11, naging siya ang uban gihatag and he gave some, ang uban gihatag niya nga mga apostoles. Una, apostoles. Ikaduha, nga posisyon, propeta, prophets. Ang ikatulo, gitawag og evangelist. O gunya, ang ikaupat, gitawag og mga pastor. Okay. O ang ikalima, gitawag og mga magtutudlo. If these 5 leadership positions is present in our church today, then mahimo siya nga ma-improve siya kung silang 5 nakabalo sila sa ilang functions. Ang problema usahay sa church kay ang uban gisalig na lang sa tanang pastors. Kung imong tan-awon diri kaupat ra ang pastors. No, so napoy uban nga gigamit pud nila ang gitawag nga uban nga church, gigamit pud nilang napud sila apostol, mga apostolic gani tawag sa ila, apostol, ang uban gibutangan pud nila napud sila propeta. Pero wala kay sila kabaloon sa function sana. No, muna nga usahay nagkaguliyang lang gyapon og less ang development sa church so muna nga nining kabuntagon atong tunan kani nga mga leadership position gi-establishar gid ni sa Dios para sa iyang iglesia. If we follow the establishment how God established, no, kung giunsa niya pag-establishar ang Church of God, pinaagi sa mga 5 ka gi-establishar usab niya nga mga leadership igsoon ko sa Ginoo, kani sila gitawag ni sila og mga special calling. Kung ikaw na isa sa mga diri mga igsoon, apostoles, prophets, evangelists, pastors and teachers, kuan kanang gitawag na igsoon nga naka-special calling para niya na. And kana pod mailhan pod nimo na sila kung dapat unsa sila kay pinaagi sa ilang mga special spiritual gifts. Usahay muna nga kung mamandong ta, nanginahanglan gyud ta nga ato gyud silang susihon natay mga question and answer kay para sa ingon niya na nga ma-evaluate nato unsa ang angayan nila nga posisyon, no? So pastor ba sila, teachers ba sila? So murag wala man kay ta nag-ordain og teachers, no? So dapat gwapo pod na i-appeal na tong ordain nga Bible teacher gyud na siya. Okay, kay lain-lain man nag-function ang 5. Okay. So nagingon din ni mga igsoon, you should not serve in this position. You should not serve in this position just because you are asked
or because you want to do so. So ato ginalikayan nga dili ikaw mismo magbuot nga ka gusto ko magpastor. Kay kasagaran namin ko gusto ko magpastor. Mauna noon ay dili pa pastor. Pero katong may di ko gusto magpastor mo to epektibo. Kay katong gusto ko magpastor kasagara dili epektibo mostly, no? So according to evaluation. So kinahanglan ang usangan na mabutangan ining maong leadership position igsoon, kinahanglan nga called by God. Sa called by God, tinawag sa Dios nga siya gid diha siya ibutang. Dili kay ang tao ra mo'y nagbuot, dili kay ang mga membro ra mo'y nagbuot, kundili kinahanglan nga ang Dios gid mo'y nagtawag niya, kay ang Dios man mo'y nakabalo kung unsa ang iyahang gihatag nga spiritual gifts nga gamiton ni anang tawhana para sa maong gitawag og special position of leadership. Okay. So, muna mga igsoon atong hinay-hinayan karon og padayon anhitas diri unsa may mga functions anang 5, no? Kanang apostle, prophet, evangelist, pastors, o unsa man pud ang ilahang function, no? O ang teachers. So ato na kining paghisgutan karon mga igsoon, atong i-summarize lang kini kung unsang ilang mga functions for this special leadership positions. Magsugod ta sa apostoles. Okay. Apostle. Kaning apostoles mga igsoon, mao kini siya ang usa nga leader nga diin na siya special ability to develop new churches in different places o kabalo pod siya mo oversee, no, mutan-aw, magtatan-aw po siya sa pipila ka mga churches, mura siya supervisor. Mao ni siya ang function sa apostle. Mura siya og supervisor sa tanan nga mga churches. So usahay makaingon ta, kung centralize siguro ta makaingon ta national kuan ba kani siya, national pastor, no? Kaya mo yung mga president, mga secular, maguna siyang igsoon nga posisyon. President, BOT, secular lang na siya as required by the sect. Pero kung anita sa biblical management, naagid na dapat ng apostle, dayon, prophet, no? So ang apostle mga igsoon, tanaw na to ilang abilidad. Ang abilidad sa apostle, kabalo siya mutukod og mga bag-ong mga churches, kabalo siya mumuntar og mga bag-ong churches sa nagkalain-laing lugar nga wala pa yung mga churches of God. Muna diha ang dapita. O niya, kabalo po siya mo oversee. Kabalo siya mo tanaw sa mga lain-laing lugar, lagyo, nguban, pinahagi na lang, sulatan ba niya, tanaw niya unsay mga weakness ni ana nga church, unsay weakness ana nga church, then sulatan niya, o iyang sultion, o kanang kuanon niya, kanang kabalo siya mo padasig kanunay kanila igsoon. So, ang apostle, ang word nga apostle, pasabot na siya mga igsoon nga a delegate, one sent with full power and authority, no, to act for another. So kana kunong apostle mao na siya ang gidiligar nga diin gipadala siya with full power and authority to act for another. Nahinumdum ko sa una mga igsoon, first time to nga I was sent to Negros, no, dugay pa to buhi pa si Pastor Wotton, gipadala ko niya dito sa District 10. Para nga ako mo desisyon ni atong panahon na. So mo to nga nakikistorya ko sa pastor dito gunya, ingon ko nga ako ra ba mo desisyon because I am the one nga gipadala diri ni Pastor Wotton for this behalf. Mo to nga nagkasinabot may mga igsoon kung unsay mga desisyon ni atong panahon na. So the apostle has a special authority or ability to extend also the gospel through the world by developing organized bodies of believers. Ang mga apostoles dahil mga igsoon, na sila'y mga abilidad nga ipaabot nila ang mga maayong balita ngadto sa tibuok, no? Ngadto sa tibuok palibot, ngadto sa tibuok kalibutan, nga diin maka-organize po sila og mga let us say home church sa kanang church in the house, maka bodies of believers, kanang bodies of believers, Bible study group,
pwede sila maka-organize ana, no, kanang gitawag prayer request group o mga inana sa lain-laing lugar hangtod nga ma-develop siya as a church. So mo na yung mga trabaho igsoon sa apostoles. Ang moderno nga mga termino or mga tawag ni nila karon mga igsoon kanang apostoles, kita nakatay apostoles sa Church of God. Pero sa moderno nga panahon igsoon, wala ni gitawag na tong apostoles, kundi gitawag na to ni sila og missionary. No, missionary. Or gitawag og church planter. Dapat ang Church of God naagitay church planter. No, kanang gitawag church planter mo na trabaho sa gitawag og apostoles. So ang atong mga missionary nga gipangpandungan nakasabot ka sila kung unsay trabaho sa ilang pagka-missionary. Ang pagka-missionary mao na number 1 nga ang kaatbang niya ng pagka-missionary mao nang gitawag apostleship, no? Kanang trabaho sa pagka-apostoles. Dapat magkuan lang usahay sa atong church kay ang first step mao na missionary, second step evangelist. Okay naman kay mga sistema nato, pero mga igsoon importante nga kung pandungan kag missionary kinahanglan nga kabalo ka nga you are a church planter. Okay, nahinumdum ko ato ni usahay nangawala ang mga missionary kay na-promote na imo nagpastor. Pero dapat og missionary ra jud unta na. No, kay ngano man nahinumdum ko ato nilang haraan nato mga pastor, no, pastor parangan. Kato sila mga missionary gito sila. Kay ngano man sila maoy mag-church planter to sila. Nato sila yung mga madala gyud as a body of Christ. Katubang mahimo gyud iglesia sa isa ka lugar. Inumdum ko diri sa Mangalal o diha na siya mga record din na nga pinaagi sa iyang atong iyahang mga side mga sa to atong mga daladalan niya negosyo mga sundang nana kunya ma-develop na lang niya dahil ng isa ka lugar nga mahimo na din sila mga Church of God itong lugar. So, grabe kayo na nga talento nga pagka-missionary kay church planter na siya. So, the best example in the Bible is Apostle Paul. Si Apostle Paul is the best, no? One of the best example of in biblical examples tungod kay si Apostle Paul, siya ang hinungdan nga nung naabot siya sa diri sa Asia, no? Sa sige pangwali igsoon o siya pod nahimo pod siya overseer, nahimo siya oversee na nag-oversee siya, naglantaw siya, magtatanaw siya sa tanan usab nga mga churches na pinaagi lang gani siya mga sulat ning abot gihapon dito yung mga padasig ug ang uban gani niadto pag may usab ngadto sa iglesia nga diin iyahang namuntar igsoon. So mo nay trabaho sa gitawag og apostle. Sa modernong termino gitawag na siya og missionary or church planter. Okay? So, ang ikaduha igsoon kaning gitawag og prophet, propeta. Ang propeta mga igsoon mao ni siya ang usa ka mga tao, mao ni siya ang usa ka tawo nga nagsulti siya under the direct inspiration of God. Basta ang iyang gisulti igsoon nakauyon dito sa Biblia, no? Kadaghan ra ba kay mga minipod nga propeta ron nga naa sa YouTube nga or sa atuang Facebook nga atong makita ilahang mga kuan nga magbuot-buot na lang sila istorya igsoon mo nang moingon na lang dayon ako mooy appointed son daghan na kay silang istorya igsoon, but a prophet is one who speaks under the direct inspiration of God. So, mailhan na to kung unsa na siya basta dili mo contradict sa Word of God and holds an office of authority in the church. Dapat kaning propeta igsoon naagid ni diri sa atua. Di ba sa atua natin daghang mga bisan dili sila mga pastors pero mahilig sila mo magsulti mahitungod sa umalabot. Example, the New Jerusalem, mga paghukom, mga daghan kay silang mga about sa mga future nga ilang istorya igsoon. O kaha na po yung mga tao nga naa sa atong church nga makabalo sila mo predict kung unsa ni dagan sa atong iglesia karon.
No? So they are called prophet, and they should hold an office also in the church. A prophet has the ability to receive and communicate an immediate message of God to his purpose through a divinely anointed utterance. No? So kaning sila mao ni ang mga propeta nga diin naman gud duha ka klaseng propeta, no? Propeta nga nagsaysay sa mga tagna o katong propeta nga nagdawat directly sa mando sa Ginoo. Okay. So muna nga kinahanglan kaayo nga kita mga igsoon sa aton church naaputa ni ini nga gitawag nga special leadership about prophet. Sagara sa mga churches karon wala na prophet kay murag i-handle na ni tanan sa pagka-pastor, pero mas ideal kung naagitong tatay gitawag nga opisina para sa propeta. No, matod pa kay ang iyang trabaho ana magsige lang gyud nagpray, magngayog direction sa Ginoo para nga ang church mo lambo. So si Agabus is a good example of the New Testament prophet. Tungod kay sa buhat 21:11 atong nang mabasa diha nga si Agabus gani bisan pa katong sa panahon ni Apostol Pablo yang gi-demonstrate nga mao ni mahitabo. So muna mga igsoon ko diya sa Ginoo nga muna trabaho sa mga propeta diya sa iglesia. Kabalo na sila mo predict kung unsay isulti sa Ginoo mahitungod sa iglesia, no? So isa pa sila pod ang nagsulti sa mga pulong sa mga doktrina nga diin mga umalabot nga mga pagbalik sa Ginoo. So sila po na ilan ang master igsoon sa mga propeta. Then, mga evangelist, an evangelist has a special ability to share the gospel. Kaning evangelist man god gikan sa word nga evangelion, no? Nga it means to say nga kanang to the one who brings good news. Ang usa ka tawo nga magdala og mga maayong balita ra gyud na iyaha igsoon, dili kay man debate. So muna dire an evangelist has a special ability to share the gospel with unbelievers in a way that men and women respond, becoming responsible members of the Church of God. So ang katong iyang masangyawan nining evangelist igsoon, mahimo po sila responsible members of the body of Christ or the Church of God. The meaning of the word evangelist mo ni gitawag nga one who brings good news. So kanarag yung mga maayong balita mo ato ang dalon dito sa ilaha, dili gyud mga bad nga balita. So usahay daghang mga fake evangelist kanang gitawag nilag marites igsoon. Murag na sila talent sa pagka-evangelist pero di lang good news. Bad news lang sila, no? So muna nga siguro ang English rin evangelist victory as in victory siguro ang evangelist nga katong dili mao ang gidala, dili mao ang good news gidala. So EB na to, B boy as in boy. Okay. Evangelist mao ni sila ang maghatag yun og good news, dili bad news, dili libak, dili pandaot, dili panyatak ang ilahang gidala igsoon sa usa ka tawo. Kundili ang ilang gidala puros ra good news nga aron nga ang makadungog igsuon ko diya sa Ginoo mabighani sila og mo appeal pud sila nga sa body of Christ nga mao ang Church of God. No mo ni sila ang mga tao nga ang kung makadungog man sila mga balita inigadto nila laing lugar ila ra nang ikip sa ilang kaugalingon, di na nila ihatod dito asa dapita, ihatod ba nilag nasyonal, ihatod og district, ihatod sa ubang tao, dili na sila inana. Kaya ang ilang nasa hunahuna ning evangelist kuan ra gyud good news ra gyud good news. Magsige ra gyud tayo uy nabe bagong namuntar dito, mga dasig kayo. So muna nga kung magdala po ta good news may tungod sa kaluwasan, pagbalik ni Kristo, good news na, bisan pa ang 3 days and 3 nights, good news na siya tanan igsoon. So, especially nga ang tao nahulog sa sala, o niya, unsa may good news, bad news man ang nagkakasala ang tao. So, butangan dayo good news nga mahitungod nga ang Dios dunay plano, gipadala niya ang bugtong anak, o ang mutukan niya di mawala kundi may kinabuhing walay katapusan. Dayon, bisan siya maka-inkwentro og mga debater or
mga argumento, iya gid nang ang talento aning evangelist igsoon, iya gid nang dadon ang bad news ngadto sa good news. Bisan pag-atakihon na siya igsoon sa mga ning argue sa iyaha, ning disagree, pero ang iyang diskusyon dalon gyud niya ngadto sa pagka good news, no? So di man gyud na malikayan kung mamuhat ka diya sa mga unbelievers nga na kay daghang mga rejections, no, nga kuan nga ma-encounter kani siya nga abilidad sa evangelist nga leader, kani nga klase nga leader igsoon, ang tanan nga bad news himuon na niya good news. Muna ikuan kay ngano man kaya kabalo siya nga ang iyang function, the one who brings good news. Dapat good news lang gyud kung naa ni sulod sa atong church igsoon, pag kanindot sa atong church nga bisan nakadungog ta dito bad news, pag-abot nato diha sa atong church sa especially diha sa national, so puros good news lang ang atong dalon, kay para mohilom lang ta kung naay bad news, ihilom na lang na nato kay adto ta sa good news, no? So kung naatay talento sa pagka-evangelist, pero wa kay talento sa pagka-evangelist, siguro unang daghang mamarites. Pero kung atong una-una lang, oy, ang kada isa day nato, Lord, tagai ko talento nga ang bad news mahimo gyud ang good news. So Philip is a good example as an evangelist. Kinsa man ni si Philip? Si Filipe, no? Buhat 21 versikulo 8, at dong basahon ng Buhat 21 versikulo 8. Atong basahon din na. Hello to James Bensi. Shout out to Ronald Bensi Kabigi Kalungsod of Katiil. And Brother Alan Gabatin is watching with us. Brother Troy, good afternoon, Pastor, from Bonifacio. Okay, Misamis Occidental. Sister Chuchi Parangan, welcome. And God bless us all. Amen. Padayon ta igsoon. Buhat 21 versikulo 8. Og sa adlaw nga misunod mingikan kami ug miadto sa Cesarea. Ug sa misulod kami sa balay ni Felipe nga ebanghelista. Usa sa 7 mipuyo kami uban kaniya. Philip is a good example as an evangelist in the New Testament. So anhin napunta karon sa ikaupat nga gitawag og pastor. Okay. Everybody, nga naman ang uban nawala ng pagka-propeta, nawala ang pag-evangelist, kay na-promote diri sa pagka-pastor. Okay. So, gwapo gid ang church nga nakita opisina kada isa na, no? Nga ang pastor gitanan karon murag maglipog na ta kay nadaghan na nga ang pastor. Pastor ba kung itawagan ni o evangelista ba kung tawagan ni? Usay malibog na ta and that is reality. Tungod kay mo na nga gwapo bitaw magbutang ta sa conference, putangan na tag gyud ta diri nga pastor ba na siya, evangelist ba na siya, kay usay malibog ta sa kung itawagan ni pastor na ba ka, no? Tungod sa kadaghan na kayong na-promote nga mga pastor. Okay, the word pastor actually means shepherd, and our good pastor is no other than gitawag diya sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Jesus Christ yun ang pinaka-best example as a pastor. Usahay ang pastor, gigampanan niya ang pagka-apostol, prophet, evangelist, teacher. Igsoon ko diya sa Ginoo, dapat pastor gyud unta is ang iyang mga focus mag-atiman ra gyud sa church. Kay shepherd man, mag-atiman ra gyud siya sa mga believers, especially diha sa church. Pastors are leaders who assume long-term personal responsibility for the spiritual warfare of a group of believers or church. So igsoon ko diha sa Ginoo, ang pagka-pastor mao na gini ang pagka-prophet, evangelist, pwede ra ka ana og walay dalon nga church. Okay, pwede ra ka ana nga one time nahimo ka og apostle, prophet, evangelist, pero ang pagka-pastor igsoon mo ni gitawag long term. Hangtod nis pagayak mo ba kana bang hangtod sa pagkatigulang igsoon, pastor gud na mo na gitawag, di walay sa secular mayon tag pastor. Okay, may retirement siguro according to the bylaws na to, pero ang iyang responsibility as a pastor for a lifetime gud na, that is for a long term. Siguro sa atoa is about 70 years. After 70 years mag-retire na.
Pero kung wala pa gihapoy pastor mo, assume nga gyud gihapon siya sa work of a pastor. So the pastor is actually the shepherd. Sa may trabaho sa shepherd, magbalantay karniro man ng shepherd. Kung naay mutipas, iyang padlungon. Kung naay mahulog, iyang atuon sa nahulugan. Mo tagingog biyaan ng 99 ili sa kwaon tong isa. So muna igsoon ang mga pastor. Ang trabaho sa pastor, dako nga responsibilidad nga gitawag og long-term personal responsibility. Muna nga di pud lalim ang pagkapastor kay ang iyahang asawa kinahanglan pod nga mura pod siya pastora, no? Siya pod mo correct, siya pod mo assume kung wala di ang pastor, kung wala mo pastor, siya gyapon ang magbalantay diha sa church. Ultimo ang pamilya sa pastor, maapil gihapon sila sa gitawag responsibility kay lisod po kayo magpastor ka nya imong mga anak di magamit sa church, magpastor ka nya imong anak mga badlunganon. So nganong na pastor man ka? No muna mga igsoon ko di sa Ginoo, dako kay responsibility ang usa ka pastor for lifetime tungod kay ang iyang pamilya dapat example of kanang pagkapuutan, pagkamatinahuron, muna example gid na siya. So muna mga igsoon nga it's so sad to say kung naakay kung matud pa tong na istorya na akong pastor, ang akong problema lagi pastor diyan kay ang ako ang mga anak kay di man manimba, mga pugoy pa jud. So kung ano man ako siguro ginana pag ko mga igsoon maulaw na ko di na lang ko magpastor. Kay badlunganon man akong mga anak, unahon sa akong mga anak og pitol, pero lisod na kayo pitulon og dagko na. Kay ngano man so on, matud pa sa Proverbs 22:6 nga train up a child the way he should go. Dapat child pa i-train na nimo siya. No? So pasalamat ta sa Ginoo, there are many pastors usab nga ang tibok pamilya gikan sa asawa hangtod sa mga anak nag-serve diha sa Ginoo. Kanang giingon ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Muna inindot kayo nga experience sa usa ka pastor kung iyang pamilya igsoon nag-serve diha sa Ginoo, no? Labi makakita siya sa iyang anak nga nag-preach na sa word of God, nag-play og music, so makita nimo pastor sa usa ka pastor kana bang nice kayo nga kay nga nakahimo di ko sa pag-shepherd, sa pagbantay una sa iyang pamilya, og ang ikaduha mga igsoon diha sa maong flock. Muna nga ang Tito 1:3-5 nagingon siya nga unsaon man nimo pagdumala sa iglesia sa Dios kung di ka kabalo mo dumala sa imong panimalay. Okay? So muna i-function sa pastor igsoon, always remember nga ang pastor magbalantay na sa karniro. No? Dili na siya muadto dito latagaw nga kanang magwali sa kuan o sa kasagara karon ang pastor is doing evangelistic work. Evangelistic work dapat unta to ang evangelist mao gyud ipadala nato kay evangelist gud sila, no? Unya ang pastor mo na to mo sa popo. But there are many churches today nga ilan ang gihimo. Ug atong nakita nga okay pud sila na sila gitawag mga tawag lang nila nag layman. Katong layman mo to ilang ground. Okay, ground worker. Samtang ang pastor nagwali sa radio or nag-live ba, napot siya mga ground worker. Ato ng paninguhaon nga mahimo na to na nga natay ground worker, unya ang uban na sa ilaha, ila lang ginasuportarahag pamahaw, paniudto, panihapon. Ang uban na volunteer lang na for 6 months, kanang gitawag evangelistic work ilang gigamit. Nga, naay mga tao nga, naay akong naibawan nga church nga, okay po sila nga, ang ilahang mga graduate sa high school, sa senior high, sa high school, mo serve sa church o within 6 months o sa sila magpa-enroll o senior high, yan na. Yan ang senior high na po, paingon sa college, mo serve na po o 6 months para sa evangelistic work. So, ang uban, ang pastor, kung unsa to moingon sila, magpabisita to si Kuan. Ingon ang evangelist, magpabisita to si Kuan, muni mo na, sumuad to na ang pastor. O ang pastor kanunay nag-atiman sa mga karnero kung sa iyang flock. Okay. Anita sa katapusan igsoon sa function sa leaders diha sa church, kining gitawag og mga magtutudlo kung teachers. Teachers are believers who have a special ability to communicate the word of God effectively.
Kay everybody can able to communicate the word of God. Pwede man ka magwali, na may daghang magwali. Pero naay magwali nga dili siya epektibo, no? Dili siya epektibo. So, kaning naa kay gift sa pagka-teacher igsoon, bisag gamay lang imong giistorya, pero ning take effect sa ilang kinabuhi kay na-bless sila din ilang ginahimo. Okay, example. Ang uban sa dihang nakadungog sa imong giistorya, ilang gikinabuhi. No, paitan mo yung nga na nag-ingon nimo nga problemado kay ko. Nya naglibog kog unsa ni akong buhaton. Nya hatagan nimo og isa ka verse, then mo isa-isa yang isa ka verse. Moingon dayon sila, salamat kay pastor na umpawan ko nawala ang akong gikahadlok. O tungod salamat sa verse kay imong yung nakasabot jud ko unsa day pud pasabot ani nga verse. So it means to say, na kay gasa sa pagka-teacher. O kaning teacher sa church, dapat naagid ni siya ay opisina diya sa church. Kaning teacher. So, kung teacher siya magigsoon, mao ni siya ang magatudlo sa tanan nga mga katong mga new believers, bisan pa ang katong mga daan nga believers, magatudlo siya, kay na siya ability nga himuon niyag epektibo. Kana bang gitawag ang Word of God, duha man ni ka klase sa Greek, no, nga nagitawag Latin og logos, kaning rema og logos. Okay, sa Greek word na. So ang word put ipasabot duha ka meaning sa Greek word nga gitawag logos og rema. Kaning logos mabasa lang na nimo, remember the Sabbath day to keep it holy. Pero kung naay teacher magpasabot nimo, makasabot ka igsoon nga katud himuon niya rema, kanang himuon niya living word, acting word. So imo niya living word pinaagi sa pagsaysay nimo, makasabot ka kay ang word nga yung gigamit rema. No, buti pasabot living word. Example, daghan di kasabot aning bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now, no? So ang uban nagtuo sila nga ang storehouse mao nang simbahan. Okay. It's not bad, pero ang uban mingon din ang uban, mo na di na ta mag-tithes kay kuan na nimo na daghang against po sa tithes. Tungod kay wala po sila nakasabot kayo, but when a teacher nga gipadala sa Ginoo kung mo explain siya ng kuan kanang malakyas, no, Malakay 3:10, kung iyan ang ma-explain sa usa ka tawo, labi na ang essence, okay, essence of the storehouse, so ma-explain doon niya kay siya ay dapat no, inaana di ang storehouse, inaani di ay. So muna mga igsoon ko di sa Ginoo nga naagid siya ability to communicate the word of God effectively. Nganong effective? Tungod kay gihimo niya rema. No, ang iyang explanation is na himong living word, active word sa kinabuhi sa usa ka listener. Og ilang buhaton ang iyang gisulti. Example, kung naay usa ka tawo nga diin nakuan siya kanang nasa anxiety attack. So kabalo ang usa ka teacher unsa ang mga word of God nga epektibo para anang gi-anxiety attack, no, kanang murag na sa gipang nervyos, murag mga negative kuan na sila thinkers tungod baka sa unsay ilang gikabalakan. Igsoon ko di sa Ginoo, ang usa ka naay abilidad sa pagka-teacher knows how to, no, kabalo siya unsa ang mga pulong sa Ginoo nga mahimong epektibo sa usa ka tawo nga naay anxiety. Okay? Dili na siya magpasagad, alalagi mo tong doktrinahan tong anxiety man to. No, alang-alang og imuha to siyang kumbensihon nga muni muna nga ang dapat ato niya kung unsa iyang need. No, mo nang gikinahanglan nato ng teacher kinsa may maayo mo pasabot, kinsa may maayo mo pahanay nga kaning nga mga verses ang galamiton para niya ng anxiety. Muna mga igsoon gid sa Ginoo, nakita nato karong kabuntagon ang apostle lahi siya function, prophet lahi siya function, evangelist lahi siya function, pastor and teachers are in different functions in the church. Pero they work together in order for the church to grow strongly and vibrantly. Muna mga igsoon ko di sa Ginoo nga dapat ang ministry of management ato gid na siyang ipadayon, no?
Kumbaga ato gyud na siyang himuon mga igsoon. So ngano man unsa man di ilang purpose, ngano man ni sila nga lima man ni sila pero nagkalain-lain lang function. Their purpose is mabasa nato na diha sa Ephesians 4:12 to 15 nga nagsulti siya diri sa English, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying of the body of Christ, till all we come into the unity of faith and in the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Atong basahon sa Cebuano para masabtan natin tanan. ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles ug ang uban mga manalagna ug ang uban mga ebanghelista ug ang uban mga pastor ug mga magtutulo alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministro, alang sa paglig-on sa lawas ni Oh. Kristo, Ato sang isa-isa na alang sa paghingpit unsay purpose, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat diha sa to ministry, for the work of ministry. Ikatulo, para sa paglig-on sa lawas ni Kristo kung mao ang iglesia padayon. hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo o sa pag-ila sa anak sa Dios ngadto sa pagkahamtong nga tawo, ngadto sa sukdanan sa gitas-on o kahapungan ni Kristo. Pertindaghana, no? Another purpose nga hangtod nga magka-unite diha sa pagtuo, kahiusahan diha sa pagtuo o diha sa pag-ila sa anak sa Dios. Usahay man ning pagtuo igsoon, makaingon na one Lord, one faith, one baptism. Mingon dito unsa may pagtuo, daghang nag-discuss. Unsa man gyud magpista man o dili magpista, dili mga minors na sila igsoon. Pero ang major dire aron natay knowledge, natay kahibalo diha kung kinsa gyud ning anak sa Dios unto a perfect man, unto sa pagkahingpit nga tao, unto the measure of stature of the fullness of Christ. Actually, si Jesus Christ gid ang ato ang pinakasentro igsoon nganong gibutang ni sila para makat-on ang kada usa nato ngadto sa pagkahingpit, no? Hantod magkahiusa des pagtuo. Padayon nato. Aron kita dili man nagpabilin nga mga bata nga ginalino-lino ang o ginalpalit sa tanan nga hangin sa pagtulunan, sa lipat-lipat sa mga tawo, sa bitik ingon sa mga lalang sa kasaypan. So, diri po nakita nato aron di ta magpabilin nga mga bata. Usay ka na magdi-discuss igsoon nga mga irrelevant na igsoon nga mga subject, discovery na lang, muna, daghang mga rason niya, magpinata na lang di sa ilahang mga diskusyon, na ilahan nato na sila nga nagpabilin gihapong bata sa pagtuo. Ano man kay imbis ang focus unta si Jesus Christ to know to have the knowledge of the fullness of Jesus Christ, ang nahitabo dito naman nalangan sa mga gagmay kaing mga doktrinang discovery lang. Say makaingon ko, anong nalangan mo muna ng doktrina, gihimo man yun ng doktrina na mga kalendaryo, discovery lang na, mga presentation lang na, girespect na to nga ka-bright po dana nila, no? O niya, may nga ba anhi po concentrate sa mga pista-pista, etc. O niya, dili man na mo'y pinaka-purpose yun. Ang pinaka-purpose nga makuha na to ang measure of the stature of the fullness of Christ. Then, naingon pa diri, although maayo man po nang naatay mga na-discovery, kay makapadasig, naka-discover na. Pero para sa ako is, okay na maminaw ko na, additional knowledge, pero dito gyapon ko focus kay ingon ra ba Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Si Kristo gyud ang importante, usa ka ma-Abraham seed, dili imong kaugalingong buhat kundi buhat na ni Kristo, no? Unya naingon pa siya diri nga dili kuno mahimong magpabilin nga mga bata nga gilino-lino lang diha sa mga kanang lumalabay lang ng mga doktrina nga mao lagi nagihisgutan lagi mga doktrina nga ginahimo lang ba sa mga discoveries. Igsoon ko diha sa Ginoo, wala na gyud diha nga gipadako diha sa Bible. Usahay ang uban atong makita diha sa kuan, di nanuon manuog Bible ng uban. Ngano man sa sobrang tuon sa Biblia, di na daw sila mutuog Bible. Kaya ato na mutuo sa mga encyclopedia. So pagkadako na gyud kayong sayo pigsoon na wala na si Kristo nga mo'y pinaka-focus. Ngano man,
gumikan igsoon kay wa sila kabalo kung unsay purpose nganong gibutang leaders ang church. So responsibility po na sa leaders nganong naingon ana mga membro, ang uban pod nga mga church nag-focus na lang sa mga issue mao ni si kuan sa nahimo nagmarites tanan. So wala nakaigo sa purpose. So kaning atong gibasa karon igsoon mao ni ang mga daghan kay purpose diri nga gisgutan kung imong basahon gyud balik-balikon atong basa mao din ni purpose sa church, mao din ni purpose nganong gibutang ka diha, mao din ni purpose nganong nga naay mga leaders sa church. Verse 15. Ay padayon verse 15. Kundili man nagsulti kita sa kamatuoran uban ng gugma, managtubo kita sa tanang mga butang ngadto kaniya, nga mao ang ulo si Kristo. So, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Si Christ lang gihapon igsoon. No? Ang pinakasintro siya. Magsulti kita sa kamatuoran kay uban sa gugma. Okay? O usahay, ang kamatuoran, sakit man gyud na. Pero igsoon, inubanan gani nimo sa gugma, mao na mga igsoon nga kay nganong nakasulti na ka sa kamatuoran inubanan sa gugma, basta nakabalo ka kung unsay purpose. Ang gusto lang gyud diha sa Ginoo nga makabaluta about the knowledge of Jesus Christ. Kay kung makabalutan niya na tanan igsoon, mahimo nang mahingpit ang mga balaan o magkahiusang balaan, mga balaan diha sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Okay. So kita nagpasalamat ta sa mga churches of God, nagkahiusa ta igsoon sa 3 days and 3 nights. Apan makasusubo usahay nga ang uban gikalimtan na lang na siya kay nag-focus na lang sa mga bag-ong discovery which is minor ra kay na siya nga doctrine igsoon. Adto ta sa major 3 days and 3 nights. So sa ingon dito, 1 Corinthians 15:17 nag-ingon diha nga walay pulos ang tanang pagtuo kung wa ka nakabalo niining pagkabanhaw ni Jesus Christ. Mao gid na siya gitawag heart of the gospel, ang kanang resurrection ni Jesus Christ, no? So all about Jesus Christ. Okay. So anhita mga igsoon, sa di pa ta mahatag og special song, no? Anhita mga igsoon sa diagram aron atong ma-illustrate kung unsa ang purpose nila. So, una, atong ipakita ang diagram. Imong makita diya sa diagram nga ang Ginoo naghatag og 5 ka mga leaders. Number 1, apostoles, propeta, evangelist, pastors, and teachers. Imo na makita sa diagram igsoon. Ngano man unsay purpose nagingon siya diri para sa paghingpit o sa pag-equip, no, paghingpit o pagsangkap sa mga balaan nga maoy na diha who will number 1 minister og mo edify siya mo'y mulig-on, siya mo'y mutudlo aron mo resulta kini, aron mo resulta sa gi-outline nato nino, aron mo resulta sa unity, mo resulta sa kahibalo, mo resulta sa kahingpitan nga ang lawas ni Kristo, that the body of Christ may be, number 1, no more children, dili na siya binata lang gihapon, kanang gitawag kanang mga binata igsoon, kanang gitawag nga mga tuo ang mga false doctrines, kundi nakabalo na siya unsay iyang major doctrines diha sa iglesia. O kung mahibalo na sila niining tiunay nga doktrina diha sa Biblia, mga sound doctrines, mo tubo sila diha sa kamatuoran. Will grow up in Him the truth. Muna ang final result igsoon, ang final result nga mahimo sila effective working of all parts of the body of the church, of the body in love. Muna gitawag igsoon nga they work together as the leaders work together as well as the members works together. So ang mahitabo mga igsoon ko diya sa Ginoo, mudako ang iglesia nga puno sa gugma, puno sa respeto, puno sa paglambo, labi na sa mga pamatasan. No? Ano man, kay mao man ay purpose nganong gihatag sa Ginoo ang apostoles, mga propeta, evangelists, pastors, and teachers. So muna makita ninyo na diya sa atong diagram igsoon.
So sa dili pa ta mo dugang mga igsoon ko di sa Ginoo, ihatag sa nato ang atoang usa ka singer nga diin gikan sa abroad. Atong sugaton sa masipang palakpak ang atong isa ka igsoon, Sister Arlene Bachiancela of Singapore. Ang kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, nagibati ko, kuha ang mga pagtupon, pulihis sa pag-igugma, nasama ka nimo. Ang kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, nagibati ko, kuha ang mga pagtupon, pulihis sa pag-igugma, kasama ka nimo. Pagkuha Ginoo, nasama ka nimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudalag ka nako. Masidlag ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Aniya ang kasing-kasing ko, ayuha sa kasakit, nagibati ko, kuha ang mga pagtupon, pulihis sa pag-igugma, kasama ka nimo. Pagkuha Ginoo, sama ka nimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudalag ka nako. Musidlag ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Pagkuha Ginoo, nasama ka nimo. Ang kasing-kasing ko, himaya mo Kristo, mudalag ka nako. Masidlag ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Thank you to God.
Okay, daghang kayong salamat sa atong gikamingawan nga Sister Arlene that Pachancela, no? Salamat kayo sa imuhang mga records sa padala diri kanamo. Hello to Sister Jeneline Berdeda, ang ato po siyang leader diha sa Manduawak, Pabahay, Iloilo. Congratulations. So we are praying for your success. Ang bisan damo nga mga pagtilaw dira sa imo nga mga kabuhi, pero nabalaan gid nato na sa likod sina may damo man yung mga pugay nga ihatag ang Ginoo, no? So hindi man tapabayaan sa Ginoo, no? So amo na nga padayon lang. Regards ko man kay Tuto kag kay Ilder, no? Budoy kag sa ila dira tanan nga mga kauturan naton da sa Pabahay, Iloilo, San Dionisio. Okay. So, iluman sa ato ang kang brother Ryan Blake Ruiz Parco. Okay, he's also watching with us. Na mamput ni siya ikuan siguro live, no? So, ato po ni silang tanahon. So, hello to everybody. So, karon atong ipadayon mga igsoon ang fivefold, ang mga five leadership igsoon nga gihatag sa church. Mo na to ang atong diagram nga mo to'y purpose igsoon according to atong gibasa kaganina sa Ephesians 4 verse 12, 13, 14 and 15. So gidiagram na to, gi-outline na to, mao ni siya igsoon ang resulta nga mo resulta siya sa effective working of all parts of the church, no? Sa tanan nga parte sa church mo himo to siya nga mo function sila with love. Basta kay katong lima ato to silang ibutang diya sa church, sumala sa design sa Ginoo sa mga leadership diya sa church. The question today is, how do they work together? Giyon sa Manila, paano ba sila magka-work together? So, ang five special leadership positions will work together in the ministry of church. Example, the apostle, ang apostoles, mag-extend na siya sa mga maayong balita ngadto sa mga bag-ong lugar o diin siya maoy magtukod og mga group of believers dito igsoon. Unya, ang evangelist pod, mo communicate pod siya diha sa maayong balita nga diin nga ang katong mga maigid ni gamit kaning lima magkakuyog, no? Kay matod pa diri ang evangelistic soon mo to siya mag follow up dito sa mga unbelievers aron gyud sila nga masulod gyud sila diha sa iglesia o body of Christ. Then ang mga propeta mo to sila maghatag og mga messages about sa mga future nga mga paglaom o bisan pa ni ana ang mga propetas, ang mga manalagna diha sa church, mao to sila ang maghatag og mga pagwali kabahin sa umalabot nga mga butang nga gi-inspired po diha kanila pinaagi sa balang espiritu. Og ang mga magtutudlo, sila mo mag-provide og mga instructions which gives beyond the presentation of the gospel. Example, nindot kay ning mga magtutudlo igsoon og naay mga magtutudlo sa church, sila man gunay maghimog lesson plan, sila mo'y maghimog mga outline, sila mo'y maghimog mga tracks. Muna sila mga magtutudlo igsoon. Kasi sila mo'y maghimog mga devices para nga mas masabtan gyud maayo ang gospel, no? Kay masabtan man tong gospel, pero ang dalon sa kaning mga evangelist, dalon sa apostle, prophets, pero igsoon ko di sa Ginoo atong hinumduman nga para mo last siya og dugay dapat na literature. Ang church nga na literature medyo ligon dayon mo last gyud siya longer. Mo bitaw na igsoon nga sa ato ang church na agitay gitawag og Bible advocate. Sa Jerusalem Church na po sila gitawag Mount Zion Reporter or katong Judah, no? Ang uban pod nga mga churches nga gihinahimo mostly nagid sila literature, no? Gawas anang Bible lesson nga ginasupply kada isa mo na mga trabaho sa teachers. Bisan dili ka pastor, but you can do that if ikaw mo'y naay ability nga magtudlo unsaon sa
hanay ni ining mga butanga igsoon. Sometimes na yung mga tao nga gigasahan sa Ginoo nga pwede sila mag-apostle, pwede sila mag-evangelist, pwede sila mag-prophet, pwede po sila mag-teachers igsoon. So ang pinaka epektibo kaayo igsoon nga mag-beyond, no? To go beyond, labaw pa sa presentation sa gospel nga gihimo sa evangelist nga i-follow up ni siya diha sa maong mga teachers. Kaning mga teachers mao ni sila magdumala diha sa bag-ong nabautismuhan aron nga sila mo abot sa kahingpitan or gitawag spiritual maturity nga mahingkod sila diha sa ilang pagtuo nga bisan pag balibalihon na sila lutos igsoon, bisan pag balibalihon na sila discourage igsoon, ila nagyong labanan ng ilang pagtuo nga nadawat sa kamatuoran diha sa pinaagi sa balang kasulatan. Nganuman kay ang mga teachers dako kay function diha sa pagpalambo. Ang usa ka church nga walay teachers igsoon, luya na siya. Dapat gani ang mga bata nato nagid na gitawag siya qualified nga mga teachers diha. So ang qualified nga mga teachers mao gini atong patudlon igsoon kay kabalo na sila mag drawing. Kabalo ba ka being a teacher kanang kuan igsoon? Kanang kabalo gyud na sila mag-drawing. O di man gani sila kabalo mo drawing, ilagi ng pangitaan og kuan illustration nga katong nga word masabtan gyud sa mga bata. No? So kana magong bag-ong nga bautismo nigsoon, gipakisama pa na nato sila nga mga bata. They need teachers. Gikinahanglan na sila sa teachers. O gani ang usa ka epektibo nga church dapat naay kanang during sa ministerial na gitawag nga mga training para sa teachers. Kanang gitawag na to Bible teachers. Nga unsa bisan pa pag dumala sa leksyon, kinahanglan natay training nga himuon sa kay ang teachers dako kay function sa church. Natay himuon nga mga training how to teach the Bible. How to teach the Bible. Okay, effectively. Ang mga teachers makapahimo. So, how to make a motivational entrance. Kabalo na siyang kung sa may gamiton niya para ma-motivate. Muna'y maayo sa mga teachers. So, muna nga ang atong church na kinahanglan o mga teachers kay dili naka-observe tayo, this is reality na yung mga magdala og Bible lesson nga wala lang murarag nagbasa, walay ka talent, walay ka gasa-gasa igsoon, murarag nagbasa sa leksyon, dry kaayo. So pero ang mahilahan nimo ang naay abilidad sa magdumala sa leksyon tungod kay una na train ba ka siya or na ba siya educational background basig mo iyang kurso. Og ikaduha mailhan nimo nga naa siya gasa tungod kay ang mga tao enjoy samtang himo sa leksyon, samtang wala hanguban, wala nagtabi, wala kanang waste of time na nagtabi-tabi, nagtulog-tulog. Tungod kay na-attract gumikan kay ang teacher maayo mo tudlo sa Bible lesson. No, muna nga gikinahanglan nato ng mga teachers nga naagid na sila opisina diya sa church. Dapat gani gyud i-recognize na sila nga Bible teacher. Usahay makaingon lang ta nagpandong ta usahay Bible woman. Okay, may pagsiguro atong ingnon nga di na lang Bible woman, Bible teacher kay kana sila mag-teacher sila mga bata, mag-teacher sila og mga women, mag-teacher sila nga ato silang maseminar nga kana sila how to teach the Bible effectively kana yun. Kay para sa ingon niya na igsoon nga ang bata sa pagtuo mo mature sila. Say bitaw na ay katawanan kay unsa man to nga ang imbis pastor na mo pa may luuran noon. Nya mao pa man nooy kanang mo pa may agak-agako noon sa mga membro kay nang luod si pastor. Buot ipasabot wa siya kabalo sa iyang function. Wa siya gasa para sa pagkapastor. Muna igsoon ko di sa Ginoo, ang teacher mao gid ni siya taas kay pailob igsoon ilabi na in terms in teaching the Bible. No, nga naman, kay gusto man ni siya nga makasabot gyud ang tao pinaagi sa mga illustrations, pinaagi sa motivation, nga unsaon pagsabot ni ana nga mga verse. No, lahi ni siya sa mga debatidor. Kaya ang debatidor igsoon usahay wa nay mahimo personalan na lang, which is not correct. No? So muna mga igsoon ko di sa Ginoo ning kabuntagon, how they work together, ang teacher, okay,
mao po na siya mag-follow up diha sa gihimo sa evangelist. Kaya ang evangelist, muhagi raman to about salvation. So, siya na mo'y mag-follow up. Dapat na atay publishing house, dapat na tatay mga literature nga ipanghatag sa mga leaders or sa mga members para nga natay regular nga Bible lesson. Kay aron sa ingon niya nang atong regular nga Bible lesson kana pong sayon sabton. Dili kay maghimog Bible lesson nga ultimo ang nagdala wa kasabot. So ngano man igsoon kay di siguro ang naghimo ana dili po siguro Bible teacher, pero kung Bible teacher gyud nagid say gasa sa pagka Bible teacher, masabtan ang lisod nga word himog sayon. No, ang general himog specific, ang specific himog general. Mo ginay pinaka-purpose sa teacher or pinaka-sintro sa gitawag og maestro, no? So, sila mo'y magdumala sa mga bagong na-convert, bagong nabautismuhan para mohingkod sila diha. Makasabot yun sila kung sa doktrina sa Church of God. Kay tungod sa teachers. O sila pod ang mag-train nganha sa mga tao, mga buutan nga mga kaigsunan, mga katawhan sa Dios, aron sila na pod may mahimong teacher pohon. No, ang teacher mga anak po nag-teacher una mga iso. Og anhitas pastor katapusan. Ang pastor maura gihapon will assume long-term leadership and care for the church. Ang mga teachers mohawa man siya sa church, ang pastors mohawa sa, ang prophet mohawa sa church. Kay mga ato na po sa laing misyon, ang evangelist, ang apostles, mga ato man sa laing misyon, apan ang magpabilin sa church, katurag yung gitawag pastor. Nainamdam ko sa akong mga tampol sa una. Itong akong discipleship na tampol sa Anggop. Dayon, pila ka tuig nang abroad sila, nang inabuhi sila. Dayon, pagbalik nila, ingon din sila, maura yun gyapon ka, pastor, naragyod gyapon ka diri. Ingon din siya, nga, mura man ka kanida yung mga pastor ay mura din ni sila Ginoo no nga bisag malayo na ta sa Ginoo pero inigbalik na to nara gihapon matud pa niya iyon ko man tay mahimo kay gihimo man ta pastor sa Ginoo so mao gyud nga kita mo'y magpabilin sa church because pastor will assume long-term leadership no and care for the church of God mao ginainomduman pastor gani ka sa Church of God, dili ka ikaw mo'y una manalaw, dili ka ikaw mo'y mo hands up, dili ikaw nga mo'y ingog surrender na ko ninyo. Ayaw igsoon tungod ka your responsibility being a pastor is dako kayo maapil pa imong pamilya sa pag-atiman sa church. So how they work together? Ang apostle, ang apostle igsoon og ang evangelist mo na sila mag-communicate, no? Ngadto sa pulong sa Ginoo niyang apostle mo makahimo siya usa ka Church of God sa isa ka lugar niyang evangelist mo pud siya mo follow up kunya mo follow up na po sa evangelist kato na pong prophet o teachers kay aron mo hingkod gyud ang mga magtutuo dihang dapita mailhan nimo nga mohingkod na sila kay ang uban na promote na pud sila sa pagka-teachers ang uban na promote na pud sila diha sa pagka prophet evangelist or ang uban nahimo na pod nag-produce na pod ang pastor o pastor dihang napita. So hinaot nga mao na ang atuang kanang naksabtan karong kahaponon na hapit, no? So maayong paniud to sa atong mga kaigsuonan diha medyo na late mangguta gamay igsoon. Okay, anhita sa katapusan nga atong paghisgutan karon kaning gitawag spiritual gifts in leadership. So ang 5 ka mga leadership nga atong gihisgutan katong apostle down to teachers nagingon din mga igsoon nga nasabtan nato nga giubanan gid na sila kanunay gi-equip na sila sa Ginoo diha sa usa ka function or gasa para makahimo sila sa ilang tahas. Ang 1 Corinthians 12:18 1 Corinto 12 versikulo 18 nagingon siya, but now hath God set members every one of them in the body as it hath pleased him. Atong paminawon, sorry. Apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tagsa-tagsa kanila bahin sa lawas ingon sa nahamutan niya. Ang kada believer igsoon nagi na sila dala nga makapin sa Ginoo spiritual gift bisag isa lang ka buok
Kana dayang gasa man gihapon ang kusog ka maminaw sa pulong sa Ginoo na magwali di ka magtulog-tulog gasa na. No, bahala pag wa kay laing talent kana ra yung pagpaminaw igsoon. Gasa gyapon na. Siya nga ang kada usa gihatagan ta niya og mga spiritual gifts worketh that we want, no? Para sa kada usa kanato nga naa gyud tay espiritu. So sa kanabang spiritual gift kay gasa sa espiritu. We have already mentioned special leadership, mga gasa sa apostol, prophet, evangelist, pastor, and teachers. So at least napay uban diri nga atong paghisgutan nga mga gasa. Una, kaning gasa sa speaking gifts. Mao na ning speaking gifts katong prophecy, teaching, exhortation, word of wisdom, word of knowledge. Naay mga tao nga maayo sila aning prophecy. Maayo sila muwali og mga umalabot nga mga butang. Ikaduha, maayo sila manudlo. Kabalo sila mutambag. Ikaupat, kabalo sila mohatag og mga words of wisdom. Okay. Ang ikalima, kabalo sila maghatag og words of knowledge. Okay? So, ang sa may kalainan sa wisdom o sa knowledge, matod pa, ang wisdom o ang knowledge igsoon is, ang wisdom, karabang, kumbaga kung nag-drive ka, na kay wisdom nga kabalo na ka ng unahan dito dapit ug di ka makabantay, madisgrasya ka dito, no? Pero ang knowledge kanang kabalo na ka mo drive. Okay, ana ra ka simple na to ang akuan. Na kay knowledge, word of knowledge o word of wisdom. Okay. So another one na pay mga gasa diri serving gifts, kanang serving, kanang kusog pagkamatinabangon, kanang leadership, administration, giving, showing mercy, mga talento gyapon na or kanang gasa gyapon ang gihatag sa Ginoo. O kaning discerning of spirits, kanang makabalo ka bang kani siya lain ni siya espiritu, kani siya kanang kabalo ka mo kuan ba mo discern, mga gasa gyapon na siya. Bisan ang pagtuo gasa gyapon na siya so o kanang pagka-hospitality, kanang may kamo abi-abi og mga bisita, gasa gyapon na dili biya na mahimo sa tanan. Then another science gift katong mga gitawag nila makasulti kag lain-laing pinulungan, dali ra ka maka-adapt ba, ibutang ka sa kahilungguhan, nakabalo po ka dayon, sa Chabacano, kabalo po ka dayon, no? So amo na kitalyaman ila aton na mga hermanos hermanas na ali na Sambuanga, no? Junto con Cristo. God bless us all. Muna mga sign gifts, no? Interpretation of tongues, kabalo po ka mo interpret sa mga pinulungan igsoon. So ang uban gihatagan pud sila og mga gasa sa pagpangayo, healing. Bisan pa babae o lalaki, bata, basta hatagan kay igsoon og kanang sign nga makaayo ka, madawat yun na nimo kay mao man imong tahas. So kada usa nato daghan kay tag gasa igsoon. So ako na lang ihatag diri ang mga referensya, ikaw na lang ang magbasa igsoon. Romans 12 chapter 12 1 up to 8 mabasa nimo ng mga atong gihisputan sa imabaw. 1 Corinthians 12 1 hangtod sa 3 hangtod sa 31 mabasa nimo na dihang tanang mga gasa nga gihisgutan ni Apostle Paul nga spiritual gifts. Ephesians 4 1 to 16 imo gihapon ang mabasa diha igsoon ang mahitungod sa mga gasa gihapon, no? Og ang katapusan 1 Peter 4 verse 7 to 11 diha pod nimo gihapon mabasa ang mga referensya nga nag-identify kung unsa ang mga gasa. Basahan na igsoon kay basin makita nimo diha nga unsa ang imong gasa nga gihatag sa Ginoo alang kanimo para magamit dili para kalibutan kundi ang gasa nga magamit diha alang sa iglesia sa Dios. So inaot nga nining kautuhon karon nakakaton kita mga igsoon na dugangan na usab ang atong mga kaalam mahitungod diha sa pagdumala sa iglesia sa Dios, mahitungod diha sa ministry of management. Sa next week pohon ato na pong pagatunan important gifts for managers, no? Ingon nga kita mga leaders or managers kinahanglan igsoon nga mahibalo pud taon sa may mga importante nga gasa alang diha sa mga
managers. O hinaot ng tamang igsoon nga nining kapuntagon nagtuo ko nga naagi tay nakatunan. Pinaagi sa pulong sa Ginoo nga ang Dios nag-design na daan sa iyang iglesia unsay mga ibutang niya nga mga leaders o sa kada leaders gibutangan niya gasa para mo function ang maong iglesia aron mo tubo ang iglesia ngadto sa pag-ila sa atong buhi nga Dios o ngadto sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Okay, so salamat kay sa inyong pagpaminaw, pakikuban kanamo og hinaot nga ang tanan nga mga leaders madugangan na usab ang atong nakatunan para nga makahimo pagita nga sa pagsabot unsa ang katuyuan sa Dios sa iyang iglesia. Og nining kamatuoran karon atong daygon ng Ginoo pinaagi sa ato ang short closing prayer. Dear loving Father in heaven, Father God, we thank you so much for this wonderful morning Ginoo imong gihatag kanamo Ginoo. Lord, salamat kayo nga ikaw Ginoong Diyos nakig-uban ka na. Thank you for the Holy Spirit who teaches us everything. Bisan pa ni anak Ginoo, gidaig na mo imong ngalan Ginoo. Tungod kay nakakatuon kami o Diyos sa ikapuntagon, may tungod sa 5 ka mga effective special leaders nga imong gihatag Ginoo diha sa imong iglesia. Lord God, ang imong pulong Ginoo among nabatnan karon. Nasabtan usab namo Ginoo nga ang 5 ka mga leaders dili sila magkasumpaki gumikan kay naa sila'y tagsa-tagsa ka mga tahas ug tagsa-tagsa ka mga function Ginoo alang sa kalampuan sa mga iglesia. Tabangi ang mga iglesia sa Dios Lord God. Tabangi Ginoo bisan pa Ginoong Dios ang amo ang ang umalabot ng mga ministerial karon bulan na Ginoo Lord God, ikaw panalangin bisan pa sa mga national leaders, ikaw maghatag kanila more knowledge and wisdom, ma-apply mong pulong Ginoo. Iyo sa kami sa mong gugma Ginoo, among i-pray Lord God nga imong iglesia mo lambo ug ikaw Ginoo kanunay mo ang Dios sa gugma o kami sa pagigugma ay sa isa't isa. Ginoong Diyos, salamat o Diyos, nining kabuntagon. All the glory and honor will be yours forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, so makausap pa mga igsoon ko din sa Ginoo, uban sa mga kauban din karon. Ang ato ang tigbasa mao si Brother Christian Saroli Villarande. Siya usab ang naa sa ato ang control dining kabuntagon o sa pagkakaron kami lang duhanay ang naa dinhi karon o bisan pa niya na nahimo nato ang tahas and we are still in the happy morning paniud to na og kita-kita ta sa sunod igsoon sa Bye Monday og ang atong topiko na po, mahitungod na po sa atong mga doctrinal points. So, igsoon ko diya sa Ginoo, dahil kay salamat sa pagpakiguban ka na atong tanan. Kini si Pastor John Villarante, bilin kaninyo sa usa ka panultiun nga nagaingon, ang tao nga maalamon kung mukaon og lechon manok, ang bukog, labay, ang unod, kaunon. To God the glory. God bless us all. See you. Don't forget to like, to follow, and to share the Word of God. Amen. Thank you. Kapao Ginoo, himo ang mabuti sa atubangan mo. Hinuwi ang akong mga kalam